Yon, good morning and welcome back to our channel. Melon Pace PH po ulit. Well, bago tayo mag-start, gusto ko nang linawin, hindi para sa lahat ang bike to work. Hindi lahat ng commuter willing mag-bike araw-araw. And that's completely okay. May mga tao na mas practical sa jeeps, bus, train, motorcycle, carpool, or kahit private car. So, kung hindi ka comfortable sa biking commute, hindi to para pilitin ka. Pero, kung naghahanap ka ng alternative commuting option, lalo na kung gusto mo makatipid sa araw-araw, tatlong bagay ang malalaman mo sa video na to. Una, sino talaga hindi dapat mag-bike to work? Yes, may mga taong honestly hindi bagay. Pangalawa, magkano ba talaga natitipid per month or per year? Yung actual peso numbers. And lastly, kailan mo mababawi ang folding bike mo? Yung tinatawag nating break-even point. So tara, simulan natin. Okay, diretsahan. Hindi lahat dapat mag-bike to work. May mga sitwasyon na kahit gusto mong makatipid, hindi talaga practical o safe ang bike commute. Una, kung sobrang layo ng tirahan mo, lalo na kung over 15 kilometers one way. Hindi ito ideal para sa araw-araw na bike commute. Pwede pa siguro minsan-minsan, pero kung araw-araw, sobrang taas na ng effort at pagod na kailangan mong ilabas. Sa ganitong layo, kailangan mong isipin hindi lang ang savings, kundi pati oras, energy, at recovery mo after ng ride. Pagdating mo ng trabaho, wasak ka na. Hindi na yan productive. Pangalawa, kung wala kang safe na parking sa office, malaking problema yan. Kahit gaano kaganda ang bike mo, kung hindi mo siya may iwan ng ligtas, mapipilitan ka maghanap ng ibang option. Hindi sapat na may bike ka. Kailangan mo rin ng secure place para pagparadahan at maprotektahan yung bike mo. And pangatlo, kung hindi ka komportable magbalanse sa traffic, huwag mo na pilitin. Kasi hindi lahat ng tao relax agad sa pag-ride sa kalsada. Lalo na sa heavy traffic, fast moving vehicles, at unpredictable roads. Importante ang confidence at control bago ka sumabak sa bike commuting. Mag-practice ka muna sa less busy roads. Yan yung tinatawag nating skill building bago ka magsimula ng daily commute. And pang-apat, kung may medical condition ka na pumipigil sa'yo, kailangan mo nang unahin ang health. Hindi lahat ng katawan pare-pareho ang tolerance sa physical effort. Kung may kondisyon ka na maaaring mag-trigger ng araw-araw na cycling, tulad ng heart condition, joint problems, or anything similar, mas safe na i-check muna sa doktor kung bagay ba talaga sa yung setup na ito. And panglima, kung walang shower o changing area sa work, malaking factor din yung ganito kasi kung papasok ka ng awis, uncomfortable ka agad sa buong araw. Kahit sabihin pa natin practical lang bike commute, kung hindi ka naman makakapagpalit o makakapag-freshen up sa office, magiging hassle ito sa daily routine mo at hindi sustainable yan long term. Kaya malinaw, hindi para sa lahat ang bike to work. At okay lang yan. Hindi mo kailangang i-force kundi pasok sa setup mo. Okay, so para kanino ba ang video na to? Ito ay para sa mga commuter na number 1, open sa alternative transport. Yung gusto makatipid sa pamasahe. May manageable na distance, usually within 5 to 12 kilometers one way. And may safe place para sa bisikleta. And lastly, yung kayang i-accept ang physical effort ng biking. So, kung pasok ka sa mga bagay na yan, ipapakita ko sa iyo ngayon kung magkano talaga ang tipid mo. At yung numbers na ito, hindi ako mag-inflate. Totoo lang at honest. Okay, punta tayo sa SOY segment. Mag-set tayo ng simple at realistic na scenario.
Sabihin natin one way commute, ang one way commute mo ay 10 kilometers. So balikan 20 kilometers per day. Nagko-commute ka ba 5 days a week? 22 working days sa isang buwan? Sa regular commute mo, halimbawa, 50 pesos one way at 100 pesos balikan, ang gastos mo per month ay 100 times 22. Yan ay 2,200 per month. Sa isang taon, 26,400 pesos. Yan yung baseline mo bago ka bumili ng bike. Ngayon, kung folding bike ang gagamitin mo, hindi ibig sabihin zero cost agad. May maintenance pa rin. Chain lube, inner tube, brake pads, occasional tune-up, pero kapag hinati mo over time, around 150 to 250 per month ang average niyan. Hindi to 500 na minsan na sinasabi ng iba. Mas mababa pa sa actual kapag araw-araw mo lang ginagamit ng maayos. So kung regular commute mo ay 2,200 a month at folding bike cost mo ay let's say 200 average per month ang natitipid mo, 2,200 minus 200 ay 2,000 per month. Sa isang taon, 24K. Pero teka, hindi lahat pareho ang commute. Tingnan natin yung tatlong senaryo. Yung unang senaryo, short commute. Kung 30 pesos one way ka lang, 60 pesos balikan, 22 days, monthly fare mo ay 1,320 minus 200, ang tipid mo ay 1,120 per month or 13,400 per year. Scenario number 2, medium commute. 50 pesos one way, 100 pesos balikan, monthly fare ay 2,200 minus 200, ang tipid mo ay 2,000 per month or 24,000 per year. And yung huling scenario, yung longer commute, 70 pesos one way, 140 pesos balikan, monthly fare ay 3,080 minus 200 pesos, ang natipid mo ay 2,880 per month or 34,560 pesos per year. Dito mo makikita habang mas mahal ang public transport mo, mas mabilis lumalabas ang value ng folding bike. At yan sa baseline lang. Wala pa yung extra savings. Okay, ngayon ang tanong na nasa isip ng karamihan, kailan mo mababawi ang bike mo? For example, bumili ka ng budget folding bike na around 8,000. Kung araw-araw mo ito gagamitin for commute, pwede mo yung mabawi in around 4 months. Depende sa usual fare mo. Kung Java Neo 60 naman, around 25k to 30k, yung mas compact at lightweight na folder, nasa around 13 months ang break-even point. At kung Java Neo 20-inch na around 35,000, yung mas full size feel pero foldable pa rin, nasa around 18 months ang bawi. Ibig sabihin, habang mas mataas ang initial cost ng bike, mas matagal mo ito mararamdaman ang exact break-even. Pero once na lampas ka na doon, lahat matitipid mo na sa pamasahe, diretso na sa savings mo yan. Yan ang power ng bike to work. Hindi lang ito gastos, ito ay investment na may clear payback timeline. Pwede mo i-track yung parang amortization. Okay, may gusto pa akong sabihin. May mga hidden savings na hindi kasama sa computation natin kanina. Una, less parking fee. Yung iba, 30 pesos to 50 pesos a day. Yan yung sa mga terminals o mga hubs. Pangalawa, less terminal fee at jeepney short rides. Yung mga 13 pesos to 20 pesos na connect to ride mo everyday, wala na yan. Pangatlo, syempre less food spending kasi mas controlled ang routine mo. Hindi ka biglang gutom sa kalsada. And pang-apat, exercise. Hindi mo na kailangan magbayad ng gym. Ano mo yung mga gym membership na nag-cost around 1,500 per month? Idagdag mo ito sa 2,000 plus monthly savings mo. Malalaman mo, mas malaki pa pala ang total impact sa bulsa mo kaysa sa nasa isip mo nung una. So, ang tanong, hindi lang magkano ang bike. Ang mas importanteng tanong ay,
Bagay ba sa lifestyle at commute setup ko ang bike to work? Kasi kung ready ka, distance manageable, safe parking, safe confidence, health okay, may shower or changing area sa work, malaking chance na sulit ang bike commute sa'yo. Pero kung hindi pasok ang mga bagay na yan, mas mabuti nang maging honest sa sarili mo kaysa pilitin yung setup na ganito. Tapos hindi naman pala practical. Walang shame sa pag-admit na hindi to para sa akin. May mga ibang paraan para makatipid at marami akong videos tungkol dyan sa channel na to. Sa madaling salita, hindi para sa lahat ang bike to work. May mga commuters na mas okay sa ibang mode of transport. And valid yun. Pero sa mga naghahanap ng alternative commuting option at gusto talagang makatipid, pwedeng maging very smart choice ang folding bike. Ang importante, piliin mo yung setup na safe, practical, at bagay sa daily routine mo. Hindi lang dahil uso, kundi dahil it works for your real life. Kung nakarelate ka, mag-comment ka sa baba. Bike commuter ka ba o naghahanap ka pa lang ng option? Curious ako sa setup nyo. Baka may matutunan din tayo sa isa't isa. Once again, thank you for watching. See you on the next video. Please hit the subscribe button.